Right now, I believe we are all ready to listen to the Word of God na ibibigay po sa atin ng lingkod ng Panginoon, Pastor Herbert Supan. Magandang gabi po sa bawat isa. Magandang gabi po sa lahat ng mga kasama po natin sa online. Tayo po ay sumandaling yumuko at manalangin. Amang banal, maraming salamat po sa inyong presensya. Marami pa po kaming dapat malaman. Kailangan po namin ang iyong karunungan. Kailangan namin ang inyong kalakasan. Kailangan namin ang iyong presensya. Kaya, Holy Spirit, magpatuloy po kayong gumawa ng himala sa aming mga buhay sa gabing ito. Nakilala ka pa namin. Maranasan ka pa namin. Ikaw ang aming makita. Ikaw, Panginoon, ang aming marinig sa gabing ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus at ang lahat po yung magsasabi ng Amen. Sa gabing ito ay nais ko pong magsalita sa paksang 100% ready. Ang ating pong title ngayon ay 100% ready. Babasahin po natin yung pong sa Ecclesiastes chapter 7 verses 2 hanggang sa verse 4. Sabi doon, mas mabuting pumunta sa bahay ng namatayan kesa sa bahay ng may handaan. Pagkat dapat alalahanin ng buhay na siya man ay itinakdaring mamatay. Mangmang ang isang taong nag-iisip ng kasayahan, ngunit matalino ang isang taong naghahanda sa kamatayan. Sabi po niya doon sa last part, verse 4b, matalino ang isang taong naghahanda sa kamatayan. Lahat po ng mga matatalino dito ay magsabi ng amen. Lahat po ng naghahandang mamatay magsabi ng amen. Oops! Paano po ba maghanda sa kamatayan? Alam po ninyo, napakahirap pong pag-usapan ito kasi wala naman talagang gustong mamatay. Hindi po ba? Nung kami po yung mga bata pa, namatay po yung bunso po naming kapatid. 2 po kaming lalaki, 2 babae. Yung bunso po, si Carmina, ay namatay ng 2 years old. 2 years old. Dahil hindi po kami handa sa kamatayan, mangmang po kami sa salita ng Diyos. Kulang po kami ng katotohanan patungkol sa kamatayan. Masyado pong naging napakasakit, napakabigat, napakahirap harapin yung naging sitwasyon po namin. Ang naging bunga po nito ay nagkaroon ako ng 2 po yung naging effect sa akin. Nagkaroon po ako ng fear of death. So pagka yung mga barkada ko, pinag-uusapan yung kamatayan, ang sabi ko, change the topic, huwag pag-usapan yan. Naisip ko, sana merong taong matalino na makaimbento ng gamot na wala nang namamatay. At pangalawang epekto niya, denial.
iniiwasan kong pag-usapan, hindi ko iniisip. Yung po palang kamatayan, kahit hindi mo isipin, kahit hindi mo pag-usapan, darating. Kahit nakasarado yung pintuan mo, bantayan mo man o hindi, darating ang kamatayan. Ano po? Tayo pong lahat kasi ay merong appointed day sa kamatayan. Regardless ng ating mga posisyon sa buhay, kung ano man yung ating status sa buhay, kung ano man ang ating na-accomplish sa buhay, ang kamatayan ay isang realidad na hindi natin maiiwasan. Alam po nyo, this year, ito yung year na pinakamaraming funeral service na aking ginawa. Minsan sunod-sunod pa sa isang 1 week, 3 funeral service ang ginagawa. Minsan nga, pagka busy kami, nag-uusap-usap kami, pwede kayang magpa-schedule yung mga namamatay para mapuntahan natin lahat. Hindi pala pwede. Hindi ito pwedeng iwasan, pero pwede itong paghandaan. At sinasabi ng Bible, pag ito napaghandaan, ito'y magiging pakinabang. Hindi ito magiging takot, hindi ito magiging pabigat, kundi ito'y pwedeng maging pakinabang. So paano tayo maghanda sa kamatayan? Meron pong araw ng mga patay. Aalalahanin natin yung mga mahal natin sa buhay na mga namatay. Ako, inaalala ko po yung mga ka-churchmate natin. Sabi ko, wala na pala sila. At hindi ibig sabihin na batang-bata ka pa, hindi ka kukunin ni Lord. Hindi ibig sabihin wala kang karamdaman na hindi ka kukunin ni Lord. Yung aking pong kapatid, 2 years old, kinuha ni Lord. So, ang ibig sabihin, dapat, handa tayo palagi. Kasi sabi sa Proverbs, sinong makakapagsabing buhay pa siya bukas? Wala. Death is a reality. At salamat, kumpleto po ang salita ng Diyos ng mga katotohanan kung paano tayo maghahanda sa kamatayan. Kung maghahanda po tayo sa kamatayan, 2 bahagi po yan. 2 aspect. Una, ihahanda mo yung sarili mo. Okay? Ang unang paghahanda, pag namatay ka, sigurado dapat ikaw ay ligtas. Yun ang pinaka-importanting paghahanda. Pangalawang paghahanda, na handa kang may mamatay sa pamilya mo. Kasi kung hindi mo ihahanda at biglang may mamamatay sa pamilya mo, yung iba talaga hindi nila makayanan, namamatay na rin ang buhay nila, hindi na sila makapag-move on. Hindi nila makuwang maisip na hindi na nila nakikita, hindi na nila mayayakap, hindi na nila makakausap. The mere fact na, wow, I can take it. Kaya yung iba, hinihimatay. Yung iba, sumusunod na doon sa mga mahal nila sa buhay. So, sasagutin natin yung tanong na how to prepare for death. Paano tayo maghahanda sa kamatayan? Bukod po sa St. Peter. There are 4 ways na titignan natin. Una, understand death. Pangalawa, value relationships. Pangatlo, fulfill your God-given mission. Pangapat, embrace a life of sacrifice. Tingnan natin yung una, understand death. From the pages of the Bible, we should know at ano ang dapat nating malaman patungkol sa kamatayan. Meron ako nakitang teaching ni Pastor Joey Soriano. Nilagyan niya ng acronym yung death to explain and for us to understand death. Ginamit ko po yan. So, tingnan po natin yung D.
mula sa salitang death, destined to all men. No matter what anyone does, he cannot avoid death. Yan ang sinabi sa Ecclesiastes chapter 7, dun sa last part ng verse 2. Pagkat dapat alalahanin ng buhay na siya man ay itinakda ring mamatay. Sa Hebrews 9:27, ang sabi po doon, at yamang itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay paghuhukom. We are all destined to die. There are 3 different kinds of death. Una, yung physical death. Pangalawa, yung spiritual death. Pangatlo, yung eternal death o yung second death na tinatawag ng Bible. Tingnan natin yung physical death. Physical death is the separation of the body from the soul and spirit. Ang sabi sa Santiago 2:26a, patay ang katawang walang espiritu. Sa Ecclesiastes chapter 12 verse 7, ang sabi, your body came from the earth, and when you die, it will return to the earth. Your spirit came from God. When you die, it will return to Him. Physical death. Pangalawa, yung spiritual death. Spiritual death is when a person is alive physically, but dead spiritually. All of us are born spiritually dead, separated from God. Kailan namatay yung ating spirit? Sa Genesis chapter 2, verse 16 to 17, ang sabi po doon, sinabi niya sa tao, makakain mo ang alimang bungang kahoy sa halamanan. Maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Huwag na huwag mong kakainin ang bungang iyon sapagkat sa araw na kainin mo iyon, mamamatay ka. Si Lord, kausap si Adan at si Eva. Pag kinain daw nila, yung prutas na yan, mamamatay sila. Kinain po ba nila? Kinain po nila. Inilibing po ba sila? Hindi. Ang namatay, hindi yung physical. Ang namatay ay yung spirit. God is a spirit. Ang tao ay merong soul, body, and spirit. Ang Panginoon nakikipag-ugnayan sa ating spirit. Not in our body, not in our soul, in our spirit. Kaya nga kung ang Diyos ay spirit, ang relasyon niya sa atin ay through our spirit. Pero nung ang tao ay nagkasala, kung itong spirito ng tao, at ang kasalanan ito, ang kasalanan ay pinatay ang ating spirito. Kaya nga yung spirit ni Lord hindi na makapag-communicate sa ating spirit because of sin. Naiintindihan po ba natin? Namatay ang ating spirito dahil sa kasalanan. Kaya sinasabi sa Efeso 2:1-3, nung unay patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. So may kausap siya. Yung mga kausap niya, patay. Hindi patay yung katawan, patay yung spirito. Sabi niya, nung una patay kayo dahil sa inyong pagsuway at mga kasalanan. So yun po yung spiritual death. Sinusunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito. At napailalim kayo sa pinuno ng kapangyarihan sa himpapawid. Ang spiritong naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Verse 3. Ang totoo, tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa pagnanasa ng ating laman at sumusunod sa mga hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya't
ang ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapupuotan ng Diyos. Hindi lang pala tayo makasalanan, kundi kinapupuotan tayo ng Panginoon dahil sa ating mga kasalanan. Kaya nga, dahil namatay ang espiritu ng tao, kinakailangang maipanganak siyang muli. Doon po papasok yung John 3:3. Sinabi ni Jesus sa kanya, katotohanang sinasabi ko sa inyo, maliban ang tao ipanganak na muli, ipanganak mula sa itaas, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Kaya ang naboborn again sa atin, hindi ang soul, hindi ang body, ang spirit. Paano mangyayari yan? Pag ang isang tao lumapit kay Jesus Christ, naniwala na si Kristo ay namatay para sa kanya, para bayaran ang kanyang kasalanan, muling nabuhay, at para bigyan siya ng kapatawaran. So kapag ang isang tao naniwala kay Kristo at humingi ng tawad sa kanyang pagkakasala, yung kanyang kasalanan, inaalis ni Jesus. Pag naalis yung kasalanan, ano mangyayari sa spirit? Mabubuhay. Yun ang born again. Magkakaroon ulit ng relasyon sa Panginoon. Bakit? Natanggal yung kasalanan. Pangatlo, yung eternal death o yung second death. The Bible, God's Word, clearly proclaims that there is a second death. Malinaw na tinuturo ng Bible na meron pong second death. Second death is the eternal separation from God in the lake of fire. Sa 2 Thessalonians chapter 1 verse 9, ang sabi, they will suffer the punishment of eternal destruction away from the presence of the Lord and from the glory of His might. Malinaw, eternal destruction. Sinasabi po sa Revelation chapter 21 verse 8, but the fearful and unbelieving, the abominable and the murderers and the wrongmongers and the sorcerers and the idolaters and all liars shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death. So ito po yung sinasabi ng Bible na eternal separation from God. Ibig sabihin, ito po yung panahon na ang tao'y judge sa kanyang mga pagkakasala dahil nabuhay siya sa kasalanan at nireject ang ating Panginoong Jesucristo at pangwalang hanggang mahihiwalay siya sa Panginoon. So, first, to understand death, we are all destined to die. Destined to all men. Yung E, sa death ay end of earthly struggles. When a person dies, all his sufferings will be over and will be satisfied with rewards. Ang sabi sa Revelation 21 verse 4, and God shall wipe away all tears from their eyes. There shall be no more death, neither sorrow, nor crying, no more pain, for the former things are passed away. Nung hindi po namin alam yung katotohanan ito, yung nanay ko po, ilang years nang nailibing yung kapatid ko, makita yung damit niya, sapatos niya, hindi lang siya umiiyak, hinihimatay. Kung minsan, ay naririnig ko yung nanay ko, sinasabi niya, asan kaya yung kapatid mo kanyan? May nga kumain na kaya siya niyan. San kaya siya? Ano kaya yung tirahan niya? Ano kaya ang sitwasyon niya? Sa isang ina na hindi alam kung anong nangyayari sa kanyang anak, masakit po yun. Yan po nga isip na Sus ko, salo mga ganyan. Mateo.
Iseni. Iseni po yung pangalan ng nanay ko. Bantinye, Matei Iseni. Mama Matei, ma ako Medea. Alwa mo pala ay Jesus Christ, yung susubling nebi. Kasi ma ko hindi lang isa, maraming beses na nabubuhay sa mula sa mga patay. Pinapaamoy palang puti na ammonia. Ammonia. Hindi ko lang, inihimatay pala. Nung malaman namin na yung aking anak ay nasa lugar na ito, wala nang pain. Nakasama niya si Lord. Tinanong kami, sinong mas magandang mag-alaga? Nanay mo o si Lord? Siyempre si Lord. O, di ba? So, nawala na yung pag-aalala. Kasi nga, doon sa isang lugar, sa kalangitan, kasama ang ating Panginoon, wala nang rayuma, wala nang cancer, wala nang global warming, wala nang gera. Pag napunta tayo sa langit, baka mahirapan niyo akong makilala. Kasi doon, wala nang nakakalbo. Pag nakakita kayong mukhang artista, ako na yun. Kaya pakinabang ang kamatayan dahil iiwanan mo yung lugar na punong-puno ng kahirapan at pupunta ka sa lugar na kung saan wala nang paghihirap. Yung A, awaken for impending judgment. Sabi sa Ecclesiastes 12:14, sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa paghuhukom, pati ang lahat ng lihim na bagay, baging ito'y mabuti o masama. There will be judgment. This serves as a sobering reminder that our lives do not end with death. Instead, we face the ultimate judgment before our Creator. This judgment take into account the choices we made, the actions we took, and the lives we live. Nauna na po pala si Lord na merong CCTV at recorded lahat ng ating mga ginagawa, lihim man o hayag. Imagine nasa langit na tayo. At pinili na ikaw ang unang panonoorin namin yung buhay mo nung ikaw ay nasa lupa. Ladies and gentlemen, panoorin natin ang buhay ni Brother. Okay, are you ready? Anong magiging pakiramdam mo? Sasabi, excited ako, mapapanood nila lahat ng ginawa ko. Oh Lord, wag, hindi pa na-edit. Ito'y oras ng pagbibigay sulit sa lahat ng ating ginawa. Hayag man o lihim. Ang katiyakan ng paghahatol ay nagpapakita ng kahalagan ng pamumuhay ng may katuwiran at pagpapanatili ng buhay na kalugod-lugod sa ating Panginoon. So sabihin mo sa katabi mo, wala palang may tatago kay Lord. Yung T, trust to the unprepared. Bago ko pupuntahan yung T, minsan pinipilit nating gawin ang lahat para matuwa ang tao. Para walang masabi ang tao. Walang masabi si kumare, walang masabi si kumpare, walang masabi si pastor, hindi walang masabi yung ginagawa natin. Because we want to be accepted sa mga tao. Pero ang pinakamahalaga pala ay hindi kung ano yung nakikita at sinasabi ng tao para sa atin. Ang pinakamahalaga pala ay kung anong nakikita at sinasabi ni Lord sa atin. Maging number one goal natin yun. Hindi palakpakan ng tao, kundi matuwa ang Panginoon sa lahat ng ating mga ginagawa. Why? Because judgment
is sure. Tingnan natin yung T, threat to the unprepared. Ito, ang ganda nito, grabe. Sa Lucas chapter 16, verse 27 to 28, ang nagsasalita dito ay yung mayaman na napunta sa impyerno. Sabi niya, "Then I beg you, Father, send Lazarus to my father's house, for I have 5 brothers. Let him warn them, so they will not also come to this place of torment." Itong kwentong ito, the Lazarus and the rich man, yung mayaman, naniwala siyang may impyerno nung nasa impyerno na siya. Huli na. Pero bigla niyang naalala yung 5 niyang kapatid. Nang sabi niya, kung walang magbibigay babala, warning sa kanila, pupunta din sila doon dahil alam niya na sila'y kamukha niyang makasalanan. Nagmakaawa siya. Pwede po bang buhayin niyo muli si Lazaro at papuntahan sa bahay ng aking ama? Siguro yung ama niya patay na. Natitira, mga kapatid na lang niyang 5 para sila ay bigyan ng warning. Hindi siya handa sa kamatayan, kaya pumunta sa impyerno. Yung mga kapatid niya, gusto niyang ihanda. Kaya lang, wala na. Kahit anong sigaw niya sa impyerno. Halimbawa, yung isang kapatid niya, Alex, Alex! Magsisi na ka! Manwala! Magsisi ka na! Mamamatay ka! Pupunta ka sa impyerno! No! Wala na, hindi na marinig. Alam niya, hindi biro-biro kasi naghihirap siya. Nag-request nga siya, ang unang request niya, dalhin si Lazaro doon sa laguat niya, ipatak yung isang patak na tubig sa daliri niya dahil naghihirap siya. Imagine, hindi isang basong tubig, isang patak. At bigla niyang naalala, ang hirap dito, yung mga kapatid ko ayaw pumunta rito. Kaya tayo, habang buhay pa tayo, habang naririnig tayo ng ating mga mahal sa buhay, magbigay na tayo ng babala. Warning! Kahit magalit sila sa iyo, kahit hindi ka maintindihan, with love, i-share mo sa kanila na may daan ng kaligtasan at merong impyernong mapaparusahan ang mga tao. Huwag natin ngayang maging huli ang lahat. Lalo doon sa ating 5 na inaabot, ang goal natin bago matapos ang 2024, lahat sila matanggap nila ang ating Panginoong Hesukristo at maranasan ng kaligtasan. Death is only a loss for the unprepared people because they have done nothing but live in worldly things. Another case of luxurious man but lost is in Luke chapter 12, verse 18 to 21. Sabi dito, verse 18, sinabi niya, ito ang aking gagawin. Gigibain ko ang aking mga kamalik at magtatay ako ng mas malaki doon at titipunin ko lahat ng mga butil at mga pag-aari. At sasabihin ko sa aking kaluluwa, marami ka ng pag-aaring naimbak para sa maraming taon. Magpahinga ka, kumain, uminom, at magsaya ka. Ano ang susunod na verse? Verse 20. Subalit, sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabing ito kukunin ang iyong kaluluwa. At kanino kaya mapupunta ang mga bagay na hinanda mo? Gayon nga, ang nagtitipon ng kayamanan para sa kanyang sarili, subalit hindi mayaman sa Diyos. Inubos niya yung kanyang oras, panahon, lakas, para mag-impok ng kayamanan sa mundo para sa kanyang sarili. Pero hindi siya mayaman sa Diyos. Siguro, kung
ikukumpara natin sa mga mayaman ngayon, baka bilyonaryo siya. Pero bukas pala, kukunin niya yung buhay niya, kanino mapupunta yung kanyang mga kayamanan. Buti na lang lahat po kayo dito matatalino. Kayo po'y mayayaman sa Diyos. Why, narito kayo Inuuna nyo si Lord Ino-obey nyo si Lord Minamahal nyo ang Panginoon. Yan ang tunay na kayamanan, ang pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Ang tunay na kayamanan ay yung mga bagay na hindi nakikita. Yung AIDS, heaven or hell as final destination. Bago natin puntahan yon, hindi naman po masamang mag-impok ng pera at kaya okay po yan. Pero wag naman puro yun at wala na yung kay Lord. Okay? Dapat seek ye first. Nauna palagi si Lord. Yung sigurado kang merong buhay na relationship, siguradong ligtas ka, siguradong ginagawa mo si Lord, at the same time, nakakapag-impok ka ng kayamanan dito sa lupa. Meron po ba kayong alam na dahil masyado siyang na-addict sa pera at pagpapakayaman sa mundong ito, nakalimutan niya si Lord? Hindi na nag-a-attend. Hindi na nagbabasa ng Bible. Kumita lang kahit mandaya, ito yung sinasabi dito. Nagpakayaman para sa sarili, pero hindi mayaman sa Diyos. Yung AIDS po, heaven or hell as final destination. There are only two places a person can go after his death. Heaven or hell. Malinaw po yan sa salita ng Panginoon. Heaven is a prepared place for prepared people. Sino po dito yung ready na masasabi nyo, sigurado na akong ligtas. Sigurado na akong sasabihin ni Lord, well done, thou good and faithful servant. Ako po, masasabi ko, hindi pa ako 100% ready. Marami pang dapat ayusin. Marami pang dapat gawin. Pero gusto ni Lord, tayo ay handang-handa. Hindi lang sa kanyang muling pagbabalik. Baka mauna pa yung kunin tayo ng Panginoon bago mag-rapture. Sa Revelation chapter 21 verse 3, ang sabi niya, I heard a loud shout from the throne. Look, the home of God is now among His people. He will live with them, and they will be His people. God Himself will be with them. He will remove all their sorrows. There will be no more death, or sorrow, or crying, or pain. For the old world and its evil are gone forever. Grabe, ano? Lahat pala ng mga makamundo at gawa ng kaaway, tatanggalin ni Lord forever. At tayo sa lugar na inihanda ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Heaven is real. Hell is not a joke. Hell is a complete darkness, an ending torment, unquenchable fire, divine separation, eternal separation. Anong sabi ng salita ng Diyos? Mark 9:43. If your hand causes you to sin, cut it off. It is better to enter heaven with only one hand than go to unquenchable fire of hell with two hands. Linaw, may langit, may impyerno. It is written in the Bible. It is very, very clear. Amen. Na mas marami pang mga verses sa Bible na tinuro ni Jesus patungkol sa hell kaysa sa heaven. Siguro nga, dahil alam niya, kailangang
stable, established tayo sa katotohanan ito. Matthew 25:46. And this shall go away into everlasting punishment, but the righteous into life eternal. Ang makasalanan, everlasting punishment. Yung mga matuwid, eternal life with God. Hell is a 100% real place. And there is no escape except by trusting the Lord Jesus Christ. Kaya nga kung ikaw ay naririto o nakikinig diyan sa atin pong live, at hindi ka pa siguradong ikaw ay ligtas, may pagdududa ka pa, siguraduhin mo na ngayon. Magtiwala ka sa ating Panginoong Hesukristo. Hindi kanya itatakwil. Sabi niya, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nabibigatan at napapagal na luba, bibigyan ko kayo ng kapahingahan. At pag ikunumpisal natin ang ating pagkakasala, siya'y banal at tapat na magpapatawad ng ating pagkakasala at ibibigay niya sa atin yung regalo ng kaligtasan. Yes, today, you can be sure of your salvation. So how to prepare for death? Una, understand death. Pangalawa, value relationships. Sa Mark chapter 12, verse 30 to 31, sabi doon, thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, with all thy soul, with all thy mind, with all thy strength. This is the first commandment. The second is like, namely this, thou shalt love thy neighbor as thyself. There is none other commandment greater than this. Kung isa-summarize mo daw ang buong Bible sa isang word, that word is relationship. Dito sa binasa natin, two relationship ang dapat bigyan natin ng priority. Relationship with God and relationship with people. Kinakailangan, make your relationship with God your number one priority. Alam niyo, ang pinakamahalagang kayamanan ay hindi ang material na ari-arian, kundi ang ating pananampalataya, pag-ibig, at relasyon sa Diyos. Kailangan magkaroon tayo ng genuine relationship with God through our Lord Jesus Christ na nagbigay sa atin, nag-offer sa atin ng forgiveness, redemption, at eternal life. Dapat din ay binavalue natin yung relationships natin sa ating kapwa. Tumulong sa pagpapabuti ng buhay ng ating kapwa. Mas mahalaga dapat yung relasyon kesa sa pera. Let us recognize that we have limited time. Kailangan nating i-priority yung mas mahalaga. At para sa atin, ang relasyon sa Diyos at sa ating mga mahal sa buhay ay pinaka-mahalaga. So choose to love, choose to forgive, habang may oras pa. Sabi nga ng isang author, live each day as though it's your last, because one day you'll be right. In the end, we only regret the chances we did not take. Pangatlo po, fulfill your God-given mission. Ganda po ng sinasabi sa 2 Timothy 4:7. Pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin. At nanatili akong tapat sa pananampalataya. Next verse. Kaya't naghihintay sa akin ang koronang gantimpala para sa mga namuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Sa araw na yon, ang Panginoon na siyang makatarungang hukom ang siyang magpuputong sa akin ng korona. Hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik sa kanyang pagbabalik. Meron tayong kanya-kanyang mission sa buhay.
Hindi mo kailangang isolve ang problema ng buong Pilipinas. Pero meron kang assignment ngayon na kailangan mong magluto ng masarap. Pagbutihin mo yun. Ano man yung pinapagawa sa iyo ng Panginoon, pagbutihin mo. Sabihin mo, Lord, ito yung mission ko, ito yung giftings ko, ibibigay ko yung best ko. Huwag kang magluto na hindi best. Na pag kumain ng pamilya mo, nagluto ka ng kalgareta. Nung tikman nila, parang paksiw. Manghuli po. Embrace a life of sacrifice. So how to prepare for death? Understand death. Value relationship. Fulfill your God-given mission. Embrace a life of sacrifice. Ito po sa Lucas, Kabanatang 16. Ito po ulit yung kwento ng rich man at si Lazaro. Sabi sa verse 25. Subalit sinabi na Abraham, Anak, alalahanin mo na sa iyong buhay ay tinanggap mo yung mabubuting bagay. Si Lazaro naman ay nagtiis ng kahirapan. Subalit ngayon inaaliw siya rito at ikaw ay nagdurusa. This is the word. Si Lazaro nagtiis ng hirap. Pero ngayon inaaliw dito. Lahat po dito na may pinagtitiisan, congratulations. Huwag mong isipin, kailan kaya matatapos yung pagtitiis ko ito? Tagal na. Mas masarap yung may pinagtitiisan. Mas masarap yung may nagsasacrifice. Sabi sa Galatians 6 verse 9, at huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti sapagkat sa takdang panahon, mag-aani tayo, hindi tayo susuko. In conclusion, sabi sa John 11:25, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sumampalataya sa akin, bagamat siya'y mamatay, ay mabubuhay. At ang bawat nabubuhay sa pananampalataya sa akin, hindi mamamatay magpakailanman. Pinaniniwalaan mo ba ito? Yung palang pangarap ko na sana merong matalinong taong makaimbento ng gamot para wala nang namamatay. Wala palang taong nakagawa niyan. Pero si Jesus, nagawa pala niya. Hanap ako ng hanap, si Jesus pala ang siyang daan para kahit mamatay ka, sabi niya, bubuhayin ka niya at bibigyan ka niya ng buhay na walang hanggan. Yung kinakatakutan natin, nagapi ni Jesus Christ. Siya'y namatay at muling nabuhay. At kung ikaw ay sasampalataya sa Kanya, kahit ikaw ay mamatay, sabi niya, muli kang mabubuhay. Kaya nga, huwag nating hayaan ang death ang magdala ng takot sa atin, kundi mag-motivate sa atin na habang tayo buhay, gawin natin yung nararapat na paglilingkod at pagsunod sa ating Panginoon. Tayo pong lahat, tayo muko at manalangin. The greatest tragedy in life is not death, but a life without true faith and relationship to the Lord Jesus Christ. Kumusta po yung relasyon natin sa Panginoon? Ito po ba'y lumalago? Kumusta po yung kaligtasan natin? Tayo ba'y tiyak? As we sing this song, ayan lang po natin na ang presensya ng Panginoon ang gumawa ng himala sa ating buhay. Magkaroon tayo ng isang personal at makapangyarihang karanasan sa Kanya sa gabing ito. Can we all stand? Let's sing this song. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Found in your hands, fullness of joy, every fear suddenly wiped away. Thank you, Jesus. Here in your presence,
ikaw ang aming lakas. Sa aming mga takot, you are our refuge. The Lord will never leave you. He will never forsake you. He's in full control of your situation. I rebuke the spirit of fear, of doubt, in Jesus' name. Sa gabi ito, Panginoon, alisin po ninyo lahat ng takot sa kamatayan. Nais po namin magtiwala sa iyo. Takot sa kamatayan. Nais po namin magtiwala sa iyong mga pangako na ikaw ang aming tagumpay sa anumang aming mga nararanasan. Sa atin po na nais pong tiyakin ang ating kaligtasan. Gusto po nating tanggapin ang regalo ng buhay na walang hanggan. Sumunod po tayo sa panalangin ito at isuko natin ang buo ang ating buhay sa ating Panginoon. Kayo po na mga tumanggap na, sumunod po kayo at ito po ay tanda ng ating rededication, commitment sa ating Panginoong Hesukristo. Sabihin natin, Panginoong Jesus, naniniwala po ako, mahal na mahal mo ako. Naniniwala po ako, ikaw ay namatay, muling nabuhay, para ako'y iligtas sa kasalanan, sa kamatayan, at impyerno. Inaamin ko po, hindi ko kayang iligtas ang aking sarili sa kamatayan at sa impyerno. Kailangan ko ng tagapagligtas. Kailangan kita, Panginoong Jesus. Kaya humingi ako ng kapatawaran sa lahat kong kasalanan. Tinatanggap kita bilang aking sariling Diyos at sariling tagapagligtas. Simula sa araw na ito, mamahalin kita at susunod ako sa iyong kagustuhan. Salamat po sa kapatawaran at kaligtasan na iyong binigay sa akin sa oras na ito. Huwag na po kayong susunod, ako na lang ang mananalangin. Sa lahat po, Panginoon, ng mga tumanggap sa iyo sa kauna-unahang pagkakataon, dalangin ko pong maranasan nila ang iyong kapangyarihan at pag-ibig. Sa amin po, ng mga tumanggap na sa iyo, Panginoon, gamitin po niyo kami para ang pangalan mo ay maitaas. Na hindi namin sayangin ang mga pagkakataon para ipahayag ang pag-ibig po niyo sa aming kapwa. Patawarin po niyo kami kung mayroong mga panahon na kami po ay nagkompromiso sa kasalanan. Dalangin namin na magsindi ka ng mas matinding apoy sa aming mga puso para sundin ang iyong kalooban. Some of you needs to forgive. Nahadlangan ka ng kaaway dahil pinahintulutan mo ang pains, sama ng loob para pigilan ka. Choose love. Surrender that. Right now, in Jesus' name. Piliin mong mahalin, paglingkuran ang mga taong nakagawa sa iyo ng masakit. Father God, right now, we choose love. We choose to forgive right now. Salamat po, Panginoon, sapagkat anumang dumating sa aming buhay, hindi po kami matatakot at mangangamba dahil hindi lamang po ang aming problema ang iyong napagtagumpayan, hindi lang ang karamdaman, maging ang kamatayan, Panginoon. Kami po'y merong katiyakan ng buhay na walang hanggan. Sa iyo po namin iniaalay ang lahat ng papuri. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, and everybody will say,